Kakilakilabot ang mga kwento na ibinahagi ng mga nakaranas ng kababalaghan dito mismo sa tanggapan ng inyong pambansang network. Narito ang report. Nakaugalian na ni Joe Arcenas na mag-practice ng kakantahin niya para sa kanyang Sunday worship sa studio ng PTV. Kasi dito walang ingay, tapos soundproof yung buong buo yung boses mo. Alam kong may magagawa at ay maglilingkod. Abril nitong taon ang i-record niya ang pagkanta. Maya-maya, napansin niya ang isang anino na parang sumilip pa sa harap ng kamera saka naglaho. Nakita ko dun sa video, sa camera ko na parang may sanga lang siya, sanga. Kumano lang sanga. Tapos yung kinaupuan ko, parang hinihilang ng ganun, hinihila siya, parang may gulong. Natulala ako, talagang iniisip ko, pero yung katawan ko, pero nilalabanan ko lang, nananalangin ako. Idinulog namin sa grupong Lightseers sa sinasabing pagpapakita ng multo. Lalo't maraming makwento sa lugar na ito. Agad pinakiramdaman ang studio. Marami raw nananahang kaluluwa sa lugar. Hindi sila dito sa gitna. Mga corner. Or baka dahil nga nagtatago sila. Kasi yun yung initial reaction ko. Parang una ko na sense. At ang nagpakita sa video ni Joe, this one, I feel it's a human spirit. Human spirit, human male. Perhaps in his 40s or 50s. Parang ganun po yung profile niya. Hindi masyadong malinaw sa akin. Although kanina tinatry kong i-sense kung ano siya. Pero parang marami talaga dito sa studio. paliwanag kung bakit marami nagpaparamdam sa lugar. They like what's happening here, yung mga ilaw, yung mga cameras, and the frequency that these technology operates in, parang halos same sa energies nila. So I think they're attracted to it as well. Kung nature spirits man to, we can say that they've been here longer than we have, diba? Ipinapayo ng mga spirit questor na mag-alay ng dasal. Pero bili nila, bagamat mabisang proteksyon ng asin, huwag basta-basta magsaboy sa paligid. To them, it's like waging war, and baka mas lalo pang magkaroon ng paranormal activity dyan sa place. Sunod na nilibot ang newsroom ng PTV. Maraming kwentong katatakutan din dito. Nung natutulog po kami dito, every 3 a.m. nagigising po kami, tapos parang may tumatakbo-takbo dito. Upuan din po dito, minsan yung parang hinahatak. Nung pandemic po kasi, naalimpungatan po ako ng 4 a.m. dito po. Natutulog kami sa kwarto. Tapos pagdilat ko po, sakto may 2 bata po sa kabilang room na nakatalikod po sa akin. Pag gabi, pag medyo antok, alam mo in between gising and tulog, mas heightened, lalo na lowered yung ano natin, I guess lowered yung mga walls natin. Mas sensitive talaga tayo pag ganyan. Isang ipinagtataka namin sa unang mga recorded video, pansinin ang manikin na ito sa pasamano, halos tago sa sulok. Pero sa mga sumunod na video, naiba na ang posisyon. Hindi naman kanina kasi nandito yan. Ilan lang tayo dito. Tapos biglang nandyan na. Sabi ng cameraman namin, maging siya ay may kakatuwang naramdaman. Kanina, nung nag-i-interview, habang interview siya kanina, parang lightheaded, tapos parang may tumawak. Hindi ko pinansin. Ipinakita namin sa aming editors ang video ni Joe. Sabi nila, kung maniniwala sa mga kababalagang ito, kayo na ang humusga. Ayon sa mga eksperto, maaari namang mamuhay ng payapa kasama ang mga nilalang, buhay man o patay. Maan Makapagal para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.